Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Po ay pagdiriwang na mahal na inang lagi sa klolo. Ang ating punto kapagdiwang ay si Reverend Father Bong Turingan. Pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikaisa ng Banal na Espiritu Santo na may laging sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga ginigiliw kong mga kapatid, mga minamahal kong mga kapanalig, ngayon po ay ating ginugunita ang mahal na Birhen ng ina ng laging saklolo. Sa Kanya tayo lumalapit kapag tayo may pangangailangan. Sa Kanyang pamamatnubay, sa Kanyang pagkikipamayam, tayo nilalapit niya sa ating tunay na dapat lapitan ng ating Panginoon Jesucristo. At sa pamamagitan nito, mga kapatid, atin ngayong simulan ng ating pagdiriwang sa pamamagitan ng pag-amin natin ng ating mga kadustahan, pag-amin natin sa ating mga nagawang pagkukulang at pagmamalabis, sa mga kasalanang ating nagawa sa buhay na ito, isang gunin natin ngayon upang tayo maging marapat makibahagi sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, kahit patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa amin ang lakas upang alalayan kaming mga mahihina. Ngayong ginugunita ang ina ng laging saklolo. At kaming idinadalangin niya ay makabangon nawa sa pagkalugmok sa kasalanan.
Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Si Joaquin ay 18 taon nang magari sa Jerusalem at ito'y tumagal ng 3 buwan. Ang kanyang ina ay si Naustan na anak ni Elanatan ng Jerusalem. Si Joaquin ay hindi naging kalugod-lugod sa Panginoon pagkat tinularan niya ang kasamaan ng kanyang ama. Nang panahong yaon, ang Jerusalem ang kinubkob ng mga kawal ni Haring Nabucodonosor, samantalang ang mga kawal ng Babylonia ay nakapaligid sa lungsod. Dumating ang Haring Nabucodonosor na magkagayon, sumuko sa kanya si Haring Joaquin, pati ang ina nito, mga katulong, mga pinuno, at lahat ng tauhan ng palasyo. Biniyag sila ni Nabucodonosor noong 8 taon ng kanyang pag-ari. Sinamsampan niyang lahat ang kayamanan sa palasyo at sa templo. At tulad ng ipinagpauna ng Panginoon, ipinasara niya ang mga kagamitang ginto na ipinaggawa ni Solomon sa templo. Tinangay niya ang lahat ng taga-Jerusalem, ang mga pinuno, mga kawal, mga dalubhasa at mga panday. Lahat-lahat ay umabot ng 10,000. Wala silang itinira, liban sa pinakamahirap. Tinangay nga niya sa Babylonia si Joaquin. Ang ina nito, mga asawa, mga pinuno, at lahat ng pangunahing mamayan sa Jerusalem. Tinangay rin niya ang mga 7,000 kawal at ang 1,000 dalubhasa at mga panday na pawang matitipuno at angkop maging mandirigma. Si Natanias ang ipinalit ni Nabucodonosor kay Joaquin bilang hari ng Uda, at pinalitan niya ng Sedekias ang pangalan nito. Ang salta ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Panginoon Diyos, pinasok ng Gentil ang lupang pangako, hayot iyong masdan. Winasak ang lungsod, ang banal mong templo ay nilaspatangan. Ang mga katawan na malingkod mo'y ginawang pagkain niyong mga ibon. Ang kanilang laman sa mga limaw ay ipinalamon. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Dugo ng bayan mo'y ibinubo nila sa buong palibot nitong Jerusalem. Ani mo ay tubig, sa dami ng patay ay walang naglilibing. Ang kalapit bansang dooy nakasaksi, hindi mapigilan yaong pagtatawa. Lahat sa palibot ay umalakak sa gayong nakita. Iyang galit sa amin o Poon, hanggang kailan ba kaya matatapos? Di na ba titigil ang pagkagalit mong sa amin tutupok? Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Huwag mong parusahan kaming mga anak sa pagkaasala ng aming magulang. Ikaw ay mabag sa malingkod mong pag-asay pumanaw. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Maabag ka sana, kami ay tulungan, Panginoon Diyos na tagapagligtas. Dahil sa ngalan mo, kaming nagkaasalay, patawaring ganap, at ang pagpupuri sa iyo na madlang hindi maglilikat. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon.
ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag sa mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kababalaghan sa inyong pangalan. At sasabihin ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nakikilala? Lumayo kayo sa akin, mga mapaggawa ng masama. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig sa aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak. Nang masabi na ni Jesus sa mga pananalitang ito ay ang mga tao ay namangha sapagkat nagturo siya na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Mga ginigilo ko mga kapatid, ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Paano ka ba nagtatayo ng iyong tahanan? Paano mo itinatayo ang iyong pananalig? Saan mo itinatayo? At paano mo itinatayo ang pananalig mo na sa ating Panginoon ay dapat matatag? Ano ba nagpapatatag sa atin? Mga kapatid, sa Kristiyanong pamamaraan, naging matatag tayo sa mga pagsubok sa buhay na ating hinaharap. Nagiging buo at nagiging ganap ang ating pagkatao bilang tagasunod ni Kristo kapag tayo tumatalima sa kanyang mga kautusan at ginaganap natin ang mga pagtalimang ito sa pamamagitan ng ating pamumuhay. Tama rin ang ating Panginoon. Batid niya ang nilalaman ng ating mga puso. Batid din niya, mahal na mga kapatid, ang nilalaman ng ating pagkatao. Lalo-lalo kapag siya ang ating pinakikiharapan. Nababasa niya ang ating isip, nababasa niya ang nilalaman ng ating puso, at alam niya kung tayo ay nalilihis sa ating mga salita. Kaya naman, tama rin ang sinabi ng ating Panginoon. Hindi lahat ng tumatawag sa Kanya ng Panginoon, Panginoon ay mauuwi sa paghahari ng Kanyang Ama. Bakit? May kasabihan tayong mga Pilipino, tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Kaya naman mga kapatid, isang aral sa atin ngayon ang sinasabi ng ating mahal na Panginoon upang tayo dumulog sa tinatawag nating layunin kung bakit tayo ay tumatawag sa Kanya. Tinatawag natin siya Panginoon, pero hindi natin sinusunod ang Kanyang mga salita. Hindi ba ang salitang Panginoon? Pag sinabi mo, Panginoon mo, tinitingala mo siya, sinusundan mo siya, tumatalima ka sa Kanya. At bilang Kanyang alagad, bilang Kanyang alipin, pag siya Panginoon mo, ang Kanyang salita, ang pamantayan ng buhay mo. Kaya naman, tama rin ang Kanyang paalala sa atin. Masakit mang aminin, masakit mang tanggapin mga kapatid. Ngunit lahat tayo ay pawang mga basahan lamang. Masakit mang pakinggan, basahan lamang ba ako sa mata ng Diyos? Ang katotohanan mga kapatid, totoo, basahan lamang tayo sa harapan ng Diyos. Pero tayo nililinis niya para maging kahali-hali na tayo sa Kanyang paningin. So that we may also fulfill our purpose. Christ had fulfilled His purpose sa atin lahat upang tayo tuwangan sa buhay na ito. Upang bigyan na tayo ng digdingad at karangalan. Karangalan na tayo malinis niya. Oo, masakit mang pakinggan, basahan tayo. Basahan tayo dahil sa mga kasalanang nakadikit sa ating pagkatao. Ano ba yung salitang basahan? O di ba? Ang mga basahan natin sa buhay o kaya punasan, no? Saan ba nakalagay yan? Madalas kung saan tayo ay naglilinis. Sa harapan ng pintuan, may basahan dyan. Bakit? Pagpagan yan, yung tinatawag natin doormat, doon natin pinapagpag yung dumi natin. So nakakadikit sa ating pagkatao yung mga dumi ng ating buhay. Basahan na, saan ba yan? Sa kusina, sa lababo. Bakit? Pinanlilinis yan ng lamesa, pinanlilinis yan ng maruming lugar. Bakit?
Kaya naman, dumidikit sa atin. Yung dumi ng ating pagkatao, dumidikit dahil sa ating mga kasalanan. Pero, basahan din yan, mga kapatid, nililinis ng Diyos yan. Kaya siya pumarito sa atin. Nililinis niya upang tayo ay maging kahali-halina. Dahil alam niya, meron tayong silbi, meron tayong katuturan, meron tayong kahulugan, meron tayong kaganapan. And when we already fulfill this purpose, kapatid, then that is the time we can always claim in us. Masasabi natin, karapat-dapat kung tawagin siya bilang Panginoon. Bakit? Nagampanan natin yung ating tungkulin. Nahisagawa natin ay sa pamuhay natin ang ating tinatawag na purpose. Ang layunin natin. Kaya nga naman sa araw nito, mga kapatid, pakinggan natin ang mga paalala sa atin ng ating Panginoon. Katulad na lang paggunitan natin ngayon sa ating mahal na ina ng laging saklolo. Ano ba ang purpose ni Maria sa atin? Di ba? Siya ating ina. Ina ng ating Panginoon Jesucristo na ina rin nating lahat. Pero di ba sa Kanya din natin inilalapit? Inilalapit natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan. Inilalapit natin ang ating pighati sa Kanya. Inilalapit natin ang ating pasanin sa Kanya. Bilang isang ina, nakikinig siya. Pero bilang isang ina, mga kapatid, na katuwang natin sa buhay, natakbuhan natin sa pangangailangan, kaya nga tawag sa Kanya, ina ng laging saklolo. Liban sa isang ina na mapag-aruga, liban sa isang ina na dalisay ang puso, siya ang takbuhan natin sapagkat yan isang layunin niya. Ina ng laging saklolo. Nariyan siya para saklolohan tayo sa pighati ng ating buhay. Nariyan siya para saklolohan tayo sa bigat ng ating nararamdaman. Nariyan siya, tinatawag natin. O, di ba yan naman ang imahin ng ating mahal na ina? Imahin ng isang karaniwang ina rin. Na sa tuwing may pangangailangan ng isang anak, may pangangailangan ng isang supling, may pangangailangan ang isang musmus. Pag tinawag, ina, mama, nariyan siya para saklolohan tayo. Pakita lang ng ating mahal na ina na tayo ay may pangangailangan, nadapa, lumugmok. Nariyan na siya para saklolohan tayo. At bilang isang ina, alam niya kung paano niya tayo sinasaklolohan. At bilang isang ina, mga kapatid, ang imaheng ito ay nakapaloob din sa ating Panginoong Diyos. Handayan saklolohan tayo sa panahon ng kagipitan. Handayan ang saklolohan tayo sa panahon ng pangangailangan. Lalo na pag nakikita tayo ng ating Amang nasa langit, ang ating Amang Panginoong Jesucristo, ng Espiritu Santo na tayo ay nagsusumamo. Tayo ay nakantabay at naghihintay nang tayo ay lumalapit sa Kanya. Sa ating kasigasigan, na sa ating masigasig na pagdulog sa Kanya, nariyan din para saklolohan tayo. Yan ang imahin, yan ang purpose, yan ang layunin. Pero ikaw kapatid, pag tinatawag mo ba ang Panginoon mo, Panginoon, Panginoon, ikaw nga ba ay alipin o alagad niya dahil nangangailangan ka lang? Tinatawag mo bang katawagang Panginoon dahil nangangailangan ka lang? O sinisigaw mo dahil pinupuri mo ang Kanyang pagiging Panginoon natin? Nagpapasalamat ka ba sa isang Panginoon na hindi nagpapabaya? Na kinikilala mo na dapat mo rin pasalamatan. Gratefulness, therefore, is the key. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makapapasok sa karyan ng langit. Bakit? Kasi hindi lang naman siya Panginoon ng mga nangangailangan. Panginoon din siya ng mga nagpapasalamat. Panginoon din siya ng mga binasbasan, nabiyayaan. Panginoon din siya ng mga taong pinagpapala na handang magpasalamat. Kinikilala din siya hindi lamang ng mga taong nangangailangan. Tinatawag siya ng mga taong nagsusumamo. Hindi lang yun. Tinatawag din siya para pasalamatan. Kaya nga mga kapatid, that is what we call the true foundation na inilalahad sa atin ng Ebanghelyo ni San Mateo. Ang pagpapasalamat natin, yan ang nagpapapatatag sa ating pundasyon ng ating pananalig sa Kanya. Para ka nagtatayo ng isang tahanan, isang gusali. Gusali na sumasalarawan na yung pananalig. Matatag, matibay. Bakit? Kasi hindi ka lang tumatawag sa Panginoon nung nangangailangan ka, nung napanghihinaan ka.
tinatawag mo rin siya at pinatatag mo ang iyong ugnayan sa Kanya sa panahon na ikaw ay nagpapasalamat sa Kanya. Kaya ngayon, mga kapatid, magpasalamat tayo sa Panginoon sa pagpapadala niya sa Kanyang bugtong na anak. Pasalamatan natin siya sapagkat sa pamagitan ng ating Panginoon na bugtong niyang anak, inilapit niya sa atin, ay isangguni niya sa atin ang Kanyang ina na pwede nating tawagin sa panahon ng pangangailangan ang ina ng laging saklolo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. May pananalig tayong kumakapit sa Ebanghelyo at nag-iikayat sa ating itatag ang espiritual na tahanan sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo ngayon sa Ama. Ina ng laging saklolo, ipanalangin mo kami. Ina ng laging saklolo, ipanalangin mo kami. Ang mga pinuno at miyembro ng simbahan naway mamuhay sa espiritu ng Ebanghelyo at laging hanapin ang kalooban ng Diyos sa pamagitan ng tapat at mababang loob na paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Ina ng laging saklolo, ipanalangin mo kami. Ang mga mag-asawa naway matagpuan ang kaligayahan sa pamagitan ng kanilang katapatan sa isa't isa at sa mabuting halimbawa na kanilang ipinakikita sa kanilang mga anak. Manalangin tayo sa Panginoon. Ina ng laging saklolo, ipanalangin mo kami. Ang mga kabataang lumalaki sa magulo at nakalilitong daigdig naway maatagpo ng kahulugan sa kanilang mga buhay at matulungan silang malagpasan ang anumang kabiguan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ina ng laging saklolo, ipanalangin mo kami. Ang mga may sakit na nagdurusa sa masasamang pangangatawan naway maaranas na mapagmahal na kabutihan, mapagkalinga, presensya at mapapagaling ng kapayapaan ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ina ng laging saklolo, ipanalangin mo kami. Sa mga taong nauna nang lumisan sa mundong ito, naway igawad ang walang hanggang kapahingahan at walang katapusan liwanag. Manalangin tayo sa Panginoon. Ina ng laging saklolo, ipanalangin mo kami. Panginoon Diyos, ukitin mo ang iyong mga salita at mga utos sa aming mga puso at takayin mo kami sa daan ng pag-ibig at kapayapaan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Patuloy kayong manalangin mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapanabangan at sa buong sambayanang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawan taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria
nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoon kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat ni Kaway aming pasalamatan. Ngayong ginugunita namin ang ina ng laging saklolo. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat ang mahal na birheng totoong mapalad, na iyong piniling maging ina na iyong anak. Nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamamagitan ng Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Para sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyong lahat ito bilang pag-ala-ala sa akin. Ipagbunyi natin ngayon ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, amin at ubos mong tunay. Oo, Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Oo, Jesus, aming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming mahal na Santo Papa
at ni Honesto na aming butihing obispo at ang lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng kanyang kabiyak sa puso na si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. At sa tagubilin ng kagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng may lakas ng loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob. At wag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami diya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kariyan at kapangyarihan at kapurian, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang paulit-ulit naming pagkakasala, at pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan at pagmamahal ng Panginoon lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, magbahagi na po tayo ng pagbati ng kapayapaan sa bawat isa. Kapayapaan po sa inyong lahat, mga kapatid, mga kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Nabuhay. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis
Mga kapatid kay Kristo, narito ang ating mahal na Panginoon. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayong lahat ng nakikibahagi ngayon sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa ina ng laging saklolo. Mahal na ina ng laging saklolo, buhat sa krus, ibinigay ka sa amin ni Jesus upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong giliw mong tungayan, kaming iyong mga anak, na ngayon ay humingi na iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalo-lalo na ang biyayang ito. Pinakamamahal na ina, tulungan mo aming umiwas sa kasalanan na naglalayo sa amin, sa aming Ama sa langit, at sa isa't isa. Buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasa kami iyong tutulungan. Amen. Aming ina ng laging saklolo, ipanalangin mo kami. Mga kapanalig, banal na misang ito ngayong araw o unang misa ngayong araw ng Huwebes ay ating iniaalis sa ating mga pansariling kahilingan, sa ating mga pinangakuhan na ipapanalangin, sa ating mga kapatid na may karamdaman, sa mga nagpapasalamat po sa kanilang biyayang tinanggap, sa ating mga kapanalig yumao na lalo-lalo na po sina Tita Aurora Patinga ng Silang Cavite, at of course, ang batang-bata pang yumao na si Winter Natalie Kayanan Quijano. Sumalangit nawa ang kanilang mga kaluluwa. At mga kapanalig, panalangin po natin lahat ng ating mga pinangakuang panalangin sa pamamagitan ng misang ito. Maraming salamat po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang ay iyong kagandaang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran sa pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain tayo ng mapagmahal na Diyos, ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Taglay ang kagalingan mula kay Kristo, humayon na po tayong lahat. Tapos na po ang ating banal na pagdiriwang. Salamat sa Diyos.
Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa isang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupurit pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Ngayon din ipinapanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas sa matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasulanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang buktong na anak upang tayo may pagkasundo sa kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo ang kordero ng Diyos na nag-aalay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Panalangin ng pagbabasbas. Makapangyarihan Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butiing Ama. Sa iyong pagpapalay, pinagkalob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandaang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalis at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan.
Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahan nawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan. At sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihan Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat ritui restet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus non virtus coque siret benedictio procidenti abut roque comporsit laudatio. Amen. Panem de cielo prestitisti eis, omne delectamentum in se habentem. Oremus. Deus, cui nobis sub sacramento mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribui quesumus itanos corporis de sanguinis, tui sacra mysteria venerari, o redemptionis tui fructum in nobis vigiter sentiamus, cui vives in regnas in secalorum. Amen. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na Purihin si pangalan. Yeso Kristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Kristo, Diyos na totoo, taong naman totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin kanyang kabalan-balan puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin kanyang kamamahalang dugo. Purihin si Yeso Kristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Kristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mag-aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin kanyang kalis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin kanyang malulating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin San Jose ang kanyang kalis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O
Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.